Nga po ang mga balita sa oras na ito. NGCP nagpaliwanag sa sanhi ng sunod-sunod na brownout. Nagbigay din ng paalala sa mga consumer. Nagbigay ng paliwanag ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kaugnay ng sunod-sunod na brownout na naranasan sa ilang bayan sa Nueva Ecija noong Hulyo 21 at Hulyo 22 kung saan apektado noon ang mga consumer ng NECO 2 Area 1. Ayon sa NGCP, ang aberya ay nagmula sa Cabanatuan Fatima 69 kV transmission line na nagsusupply ng kuryente sa ilang lugar na sakop ng kooperatiba. Nagsimula ang serye ng aberya noong July 19 sa isang momentary outage. Sinundan ito ng mas matagal na pagkawala ng kuryente noong July 21 matapos maputol ang isang conductor sa bahagi ng Cabanatuan Fatima 69 kV transmission line sa Barangay Maestrang Tikay sa bayan ng Talavera. Inilahad ni Art Sinobago, Government Relations and Regional Affairs Officer ng NGCP, ang dahilan ng aberya at kung bakit tumagal ang pagpapanumbalik ng mga supply ng kuryente. Noong July 21, sa ganap na alas 9:12 ng gabi, nagkaroon tayo ng sustained fault. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng malawakan or mas mahaba na brownout na apektado nga po ay itong bahagi ng Nueva Ecija, particularly itong NECO 2 Area 1 at sa Helco at itong LGU ng Pantabangan. Dulot po ito ng tinatawag nating cut conductor sa bahagi po ng structures natin between 163 at 164 na sa lugar po ng Maestrang Kikay, sa Barangay Maestrang Kikay sa Talavera, Nueva Ecija. Yung pong insidente na yun, maayos naman no, at may nagawa po ng ating mga lineman na may ayos at manumbalik yung linya ng ating kuryente at supply sa ganap na alas 6:40 na ng umaga. So inabot tayo ng ilang oras dahil po nangyari yung outages po natin or outage po natin. So ang challenge lang dito sa aming part gabi, medyo mahirap hanapin lamang po no, at nahanap po ito bandang madaling araw na. Bukod po sa sanhi ng aberya, ipinaliwanag din ng NGCP ang pagkakaiba ng tungkulin nito at ng mga electric cooperative sa paghahatid ng supply ng kuryente. Ipinaunawa ni Sinobago na ang NGCP ang nangangasiwa sa transmission system, habang ang mga electric cooperative naman ang responsable sa distribusyon ng kuryente sa kanilang mga consumer. Kanya, maaari magdulot ng unscheduled power interruption ng anumang aberya sa generation, transmission o distribution. Kung nagka-problema po dyan sa tatlong yan, posible po na magkakaroon po tayo ng mga unscheduled power interruption po sa ating lugar. Pero kapag nanumbalik at na-restore na po ni NGCP itong Cabanatuan Fatima line at may bahagi po, for example, sa bahagi po ng Muñoz o bahagi po ng Talavera ay may mga area na wala pang kuryente, posible po na may concern or may problema din po sa bahagi po ng electric cooperative po natin. Binigyan din naman ng opisyal na hindi otomatikong tumataas ang singil sa kuryente kapag nagkaroon ng aberya sa transmission line. Anya, mas malaki ang epekto ng generation charge sa kabuuang electric bill. Bakit tumataas? Minsan bumababa. Depende po kasi yan kung kanino nakakonekta o nagkaroon ng mga agreement ang inyong mga kooperatiba. For example, kung ang inyong kooperatiba po ay nakakonekta at nagkaroon ng agreement doon sa isang diesel power plant. Okay? So ang diesel po natin, alam po natin, dinidiktahan niya ng world prices ng ating world market. So kung mataas po ang diesel power plant po natin at yan po nakakonekta yung inyong mga kooperatiba, posible pwedeng mag-spike po yung presyo po ng ating generation charge o ng ating kuryente. Dahil yun pong panggatong na ginagamit po sa diesel power plant mahal. So nag-a-adjust din po yung presyo po nito. Hindi po nangangahulugan na pag na-off yung ating line ni NGCP, yung Cabanatuan Fatima, tataas yung presyo ng ating mga electric bill. Nagbahagi rin sa Sinobago ng ilang paalala upang maprotektahan ang mga appliances at makatipid sa konsumo ng kuryente. Anya, mahalagang i-unplug ang mga sensitibong kagamitan kapag may bigla ang pagkawala ng supply at tanggalin sa saksakan ng mga appliance na hindi naman ginagamit.
tayo pinananawagan, 'no, sa ating mga kababayan na siguro, para mapanatili po natin na mababa ang, ating pagkonsumo at mapababa natin ang ating consumption sa electricity, again, we have to practice the demand side management. Ibig sabihin, kapag di po natin ginagamit itong mga electric appliances po natin, i-unplug po natin. Plus, nakikisuyo na rin po kami sa ating mga kababayan na kapag may malapit po na linya po sa inyong, lugar at kapag, naka-observe po kayo ng, anumang, untoward incidents, let's say may naputol or napatid na kuryente, ipagbigay alam niyo po kaagad sa amin upang sa gayon, marespondihan po natin at mahanap po natin kaagad yung, problema at, may balik po natin sa normal at sa ayos ang, ating linya para tuloy-tuloy po ang, pagdaloy po ng kuryente sa ating, tahanan.